Panginoon. Babasahin ko po itong mga talata sa mga taga-Korinto. Chapter 8, verses 1 to 5. Sabi po dito, ngayon nais naming malaman ninyo mga kapatid, ang biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia, kung paanong sa matinding pagsubok at kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang kagalakan at ng kanilang labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ako ay makakapagpatunay na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya, na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi at maglingkod sa mga banal. At ito ay hindi tulad sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Mali po, magandang umaga. Ito po na mga mananampalataya doon sa Macedonia. Ang sabi sa salita ng Panginoon, bagamat mayroong challenge yung kanilang kalagayan, sila po ay dumaranas ng matinding pagsubok at kahirapan, pero yung kanilang mga puso at yung kanilang pagnanasa ay hindi nakatali, kundi ito'y bukas para makibahagi sa gawain ng Panginoon. So, ang sabi po dito, ang unang-una nilang ginawa ay ibinigay muna nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Pagkatapos nilang maibigay yung kanilang mga sarili, doon nagsimula yung kanilang desire na maging kabahagi ng gawain ng Panginoon sa kabila ng mga challenges na kanilang hinaharap. So, mayroon pong bagay na nakita ko dito na hindi pala hadlang yung ating kalagayan sa pagkikigbahagi natin sa gawain ng Panginoon. Kung ano ang ibinigay ng Panginoon at kung ano ang mayroon tayo, maaari nating ibigay yung bahagi noon para sa gawain ng Panginoon. Kung mayroon tayong pagmamahal, wala tayong pera, ay maaari nating mahalin yung ating mga kapatid. Kung mayroon tayong lakas, maaari tayong tumulong sa iba. So dito po, yung mga taga-Macedonia, sinikap po nila sa kabila ng kanilang kawalan, ay talagang naglabas sila sa kanilang mga bulsa para maging kabahagi sa gawain ng Panginoon. At sabi po doon, sila mismo ang nagpipilit doon kina Apostol Pablo na gawin silang kabahagi sa gawain ng Panginoon. So tayo rin po ng mga mananampalataya, ano man ang ating kalagayan, maaari tayong makibahagi sa gawain ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sapagkat ang bawat isa, Panginoon, ay pinagkalooban niyo, O Diyos, ng kakayahan. Pinagkalooban niyo, Panginoon, ng biyaya, Panginoon, at pinagkalooban niyo ng pangangailangan namin sa araw-araw. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sapagkat sa araw na to, maaari kaming makibahagi, Panginoon, sa iyong gawain, anuman ang kalagayan namin sa buhay. Lord, niyadalangin po namin, Panginoon, na ang aming pagbibigay ng aming mga ikapu at kaloob sa maging ito, Panginoon, ay tunay nga na magagamit namin, Panginoon, sa patuloy na pagpapalaganap ng iyong mga salita, Panginoon, sa lugar na to. Gayon din, Panginoon, para sa maintenance ng gawain. At nidalangin namin, O Diyos, sa araw na to, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, na nagdi-desire, Panginoon, na maging kabahagi ng gawain mo, iyong pagpapalain, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga hanap buhay at pinagkakakitaan, Panginoon. Saan man ito nanggagaling, kung ito'y paghanap buhay, pagnenegosyo, pagbibiyahe, Panginoon, o anumang legal na pamamaraanan, Panginoon, ng paghanap buhay. Dadalangin ko, O Diyos, na tingnan niyo po ang iyong mga anak, Panginoon, at ibuhos ang iyong masaganang biyaya, Panginoon, sangayon sa pangangailangan ng bawat isa sa amin. Sa maging ito, Panginoon, pinupuri ka namin, tinataas ka namin, maging ang mga kaloob namin sa maging ito, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.